Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla matapos siyang payagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa para sa kasong malversation of public funds. ₱1 milyong ang bail na iniutos ng korte, bagay na agad inasikasong mabayaran ng kanyang staff. Ayon sa Sandigan Bayan, pinayagang magpiyansa si Revilla dahil bigo pa sa ngayong maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty siya. At nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Mel, Vicky at Emil, bandang 4:30 ng hapon, dumating dito ang convoy ni former Senator Bong Revilla dito sa Sandigan Bayan mula sa Quezon City Jail sa Payatas. Kasama niya ang kanyang may bahay na si Representative Lani Mercado. Diretso sila agad sa korte. Late in the afternoon kasi, lumabas ang desisyon ng 3rd Division ng Sandigan Bayan sa pagpayag nito sa petisyon ni Revilla na makapagpiyansa para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Kaugnay ito ng umano'y ghost flood control project sa Pandibulacan. ₱1 milyong ang bail na inutos ng korte, bagay na agad inasikasong bayaran ng kanyang staff. Non-bailable dapat ang kasong malversation of public funds. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siya magpiyansa. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na makapagpiyansa dahil bigo umano ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Matatandaan ang kasong inihain ng Ombudsman noong Enero. Sinabi nitong nagsabwatan si Revilla at 6 na kapwa akusado para ilabas ang ₱76 million para sa flood control project sa barangay Bunsuran, Pandibulacan, na non-existent pala ng inspeksyonin ang proyekto. Ang ibinibintang na ₱76 million kay Revilla at iba pa ay malaking bahagi ng sinasabing ₱92.8 million na ghost project sa Pandibulacan pa lang. Humiling din makapagpiyansa ang kanyang mga kapwa akusado, kabilang ang mga dating DPWH Bulacan 1st District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, pero hindi ito pinagbigyan ng korte. Nauna nang pinayagang magpiyansa si Revilla sa kasong graft, kaya wala nang hadlang para siya ipalayain ng korte matapos makapagpiyansa. Matapos pirmahan ng Justice ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang release order, agad rin siyang isinakay ng BJMP service para naman sa kanyang medical clearance pabalik sa City Jail. Sinubukan ng media na makuhanan ng pahayag si Revilla pero kumaway lamang ito. Narito ang ilan sa ating playback. Hi, Senator. How are you po? Senator. Any statement po, sir? After your bail. Oh, tabi, baka tamaan kayo. Senator, saan po kayo didiretso? Senator. Oh, tabi na. Oh, tabi, baka tamaan. Okay. Senator. Senator, saan po? Vicky, balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Bago payagang makapagpiyansa para sa kasong malversation, nauna nang nagpiyansa si dating Senador Bong Revilla para sa kasong graft kaugnay sa umunoy flood control project sa Bulacan. Ang proyektong sentro ng mga isinampang kaso kay Revilla, binisita pa ng mga maestrado nitong Abril. Balikan natin yan sa pagtutok ni JP Soriano. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. January 19 nang sumuko si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa PNP-CIDG dahil sa mga kasong graft at malversation of public funds na isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Nag-ugat ang kaso sa umano'y ₱92.8 million ghost flood control project sa Pandibulacan. Bukod kay Revilla, 6 na mga dating opisyal din ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kinasuhan, kabilang sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Idinetene si Revilla sa Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas. Nauna na siyang pinayagang makapagpiyansa ng ₱90,000 para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Pero sa non-bailable dapat na kasong malversation of public funds, humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa.
Para diyan, binisita pa ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division nitong Abril ang proyekto sa Pandi na sentro ng kaso laban kay Revilla. Dapat may haba itong 128.4 meters pero nang lakarin ng mga mahistrado ay masukal, baku-bako at walang semento ang lugar. Habang hindi nare-resolba ang kaso, patuloy naman ang pagbaha sa lugar na kung minsan ay abot bubong ayon sa mga residente. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla matapos isangkot sa katiwalian. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at graft noong 2021. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay pa rin ng pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla, makibalita po tayo mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory at naroon po ang kasamahan nating si Ivan Mayrina. Ivan. Vicky, ang official time 6:14 ngayong Biyernes ng gabi. Nakalabas na nga mula dito sa male dormitory ng Quezon City Jail si dating Senador Bong Revilla. Kinumpirma yan ng BJMP sa isang pahayag at kanilang kang sinabi na nirelease nila itong si Revilla mula sa male dormitory ng 6:40 ng gabi sa bisa ng release order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division. May 6 na buwan ding namalagi dito si Revilla dahil ikinulong nga siya kaugnay ng malversation case sa kanyang kinasangkutan sa flood control scandal mula noong Enero. Sa ngayon, Vicky, ay tahimik na dito at kani-kanina nga lamang ay sinubukan nating kunan ng pahayag ang kanyang misis na si Congresswoman Lani Mercado. At tinawagan natin siya at tinext, hindi siya sumagot. Natsyempohan natin kanina dito sa labas ng City Jail ang kapatid ni Revilla na si dating Mayor Strike Revilla at nang ating kumusahin kung ano ang masasabi ni Senador Bong sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang tanging isinagot niya ay thumbs up. At nang hingan natin siya ng mensahe sa kanilang mga taga-suporta o sa sambayan ng Pilipino, ang sabi lamang niya ay antayin na lamang natin magsalita mismo itong si Senator Bong Revilla. Pilit nating tinanong ang ilan sa mga kasama sa kanilang convoy kung saan sila didiretso mula dito sa City Jail, wala din naman silang sinabi. Kaninang alas 4:23, Vicky, nang unang lumabas itong convoy na sakay si Revilla, akala natin didiretso na siya sa kanyang paglaya pero pumunta lamang sa Sandigan Bayan para formal na maglagak ng piyansa. Bumalik dito pasado alas 5 at ayun nga, 6:14 ngayong gabi ay umalis siya dito mula sa Quezon City Jail. At yan ang latest mula dito sa City Jail. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Nirerespeto raw ng Malacanang ang pagpayag ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla para sa kinakarap nitong kasong malversation of public funds. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa kamay ng korte ang pagpapasya sa mga ganitong usapin. Nasa mga prosecutor naman daw kung ano ang nararapat na gawing hakbang sa nasabing desisyon. Ang dapat lang anya ay laging manaig ang batas at ang proseso. Nirerespeto rin daw ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Sandigan Bayan pero nanindigan ito sa kanilang investigasyon at trabaho. Gagawin daw nila ang lahat ng paraan para maipakitang matibay nila'y evidence of guilt laban sa dating senador. Samantala sa Quezon City, pinagtulungang gulpihin ng 2 lalaki ang isang may problema sa pag-iisip dahil sa pambabastos umano nito sa isang bata. Sa huli, arestado silang 3, pati po ang lola ng mentally challenged na gumanti sa mga kumuyog. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Pinagpapalo ng lalaking naka-long sleeves na puti ang lalaki na kanilang na-corner sa Barangay Immaculate Conception, Quezon City kahapon. Maya-maya pa, bato naman ang ipinukpok ng lalaking nakasando sa ulo ng biktima. Ayon sa pulisya, inaakusa ng sexual harassment ang lalaking binugbog. Ang biniktima umano, menor de edad na anak ng isa sa mga nanggulpi. Pero ang ginulping lalaki pala, meron siya pong undifferentiated schizophrenia, parang isang mental illness. In-invite namin sila for interview and yun nga, dumating yung family, yung tatay saka yung kapatid ng biktima natin and willing naman sila na to file a complaint. Kaya
doon namin inaris yung dalawa. Dumulog sa pulisya ang dalawang lalaki na nakitang nambugbog. Binastos umano ng biktima ang 9 anyos na anak habang nag-aabang sa mga kaklase papasok sa eskwela. Umakyat po yung anak ko, nagsumbong sa akin. Siyempre po, bilang magulang, masakit po sa akin yun. Kaya nagawa ko man po yung pananakit dahil po, bugso na lang po ng damdamin ko yun. Depensa naman ng isa, tinulungan lang niya ang kumpare na habulin ng sinasabing nambastos. Bilang isang godfather, ninong ng bata, siyempre, kaya nga pangalawang ama, para gabayan at tulungan din kung ano yung nangyari ng sitwasyon. Ang mga kaanak ng binugbog na PWD, hindi matanggap ang nangyari sa kaanak. PWD po yung kuya ko, hindi po hayop. Nagkulang po kami pero sumobra po kasi sila eh. Ang sakit po sa damdamin, di po namin matanggap talaga. Meron naman ho tayong mga ahensyang pwedeng dalan. Pwedeng dalhin sa barangay, kung saan sa barangay. Kasi ang barangay pwedeng maghatid dito sa Station 10, sa kapulisan, para silang pumalo ng aso. Nang magkita-kita sila sa Kamuning Police Station, hindi napigilan ng lola na saktan ng dalawang lalaki. Kaya't inaresto rin siya ng pulisya. Dito po pagpasok, nasa lumbong ko na lang po. Nabigla rin po ako eh. Ginanyang ko po dito, ginanyang ko po. Iniisip ko yung apo ko, paano nila ginulpe, paano nila binugbog. Inaresto rin ng pulisya ang lalaking binugbog dahil sa reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse. Mahaharap ang dalawang lalaking nambugbog sa mga reklamong slight physical injury, habang reklamong unjust vexation naman ang isasampa laban sa lola ng biktima. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ikinadismaya ng ilang grupo at mga manggagawa ang pansamantalang pagpapatigil ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na dagdag minimum wage sa Metro Manila. Ang mga susunod na hakbang ng Department of Labor and Employment para matuluyan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Pera na, naging bato pa. Pinatitigil kasi ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners sa bisa ng isang temporary restraining order hanggang August 13. Inisyu ng Pasig Regional Trial Court ang TRO, bunsod ng pagtutol dito ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Magreresulta raw kasi ito sa mas mababang kita ng mga negosyo, pagbabawas ng mga trabahador, posibleng pagsuspindi ng operasyon o tuluyang pagsasara ng kumpanya. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ng mga apektadong manggagawang nakausap namin. Sana hindi na lang nag-declare na merong dagdag na sahod, di ba? Para hindi naman nag-e-expect ang taong bayan. Ganun na nga lang kaliit yung tapos binawi pa, di parang ang sakit kaya. Nakaka-disappoint po na yung pagtsatsaga ko po, ma'am, parang mababaliwala po ulit, tapos baka po matuloy po ulit yung pag-resign ko, ma'am, kasi malaking bagay kasi yun, ma'am, yung pagtaas. Araw-araw ka na nawalan ng 1 kilong bigas at the very least dun sa budget mo. Bagamat nirerespeto raw nila ang desisyon, nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng National Wages and Productivity Commission sa Office of the Solicitor General na tumatayong legal counsel ng ahensya para sa mga susunod na hakbang. Talagang nalulungkot, lalo na po kami kasi alam ko po na kami ay dumaan sa proseso. It was a discussion among the members of the board, and all were given the opportunity. Tinalakayin po namin ang iba't ibang positions, comments ng labor, ng employer, as well as the government. And we are confident of the fact na we followed due process and we followed the process as provided in the guidelines for the minimum wage fixing. Sweldo pa naman ngayong araw. Pandagdag daw sana ni Joanne ang dagdag sahod sa gatas ng kanyang baby. Ginost na naman kami. Siyempre nakaka-disappoint po talaga kasi siyempre inaasahan namin na mataas yung bilihin, sana makakatulong yung 60 pesos. Ikakaltas pa pala yung dinagdag na yung 60 pesos. Eh di yung OT namin, may bawas din yun, may bawas din yung per hour namin. Pero paglilinaw ng DOLE, dapat pa rin ibigay ang dagdag sa mga araw bago inilabas ang TRO. Meron ng vested right yung magagawa namin. So, hindi na dapat isauli yun. Lalo na ngayon, payday ngayon. Oo nga.
holiday ngayon. So, hindi na dapat isauli yan. Kasi at the time it was prepared and at the time it was received, wala pang order yung National Wages and Productivity Commission na suspended. Nasa 1.4 million na mga minimum wage earners ang maapektuhan ng desisyon ng korte. Kaya naman sa mga susunod na araw, magsasagawa raw ng kilos protesta ang mga labor groups, kabilang na ang kilosang Mayo 1. Kasabay nito, nananawagan sila sa Department of Labor and Employment na patuloy na ipaglaban ang dagdag sahod sa mga manggagawa. Kinukondina namin yung TRO ng Regional Trial Court sa Pasig. Dapat i-assert ng Department of Labor ng Regional Wage Board yung kanilang kapangyarihan batay sa batas na ipatupad yan. Dapat magsalita talaga dito si Bongbong Marcos. Paliwanag ng RTWPB-NCR, NWPC dapat ang magre-review kung may apela sa dagdag sahod. Hindi rin malinaw sa kanila kung bakit na TRO ang pagpapatupad sa buong NCR, gayong sa Pasig lang naman nakahain ang kaso. Sabi ko nga po namin, it's supposed to be between the parties, but we defer to our council, to the OSG po as regards yun pong implementation, itong order na to. Hindi ko rin mawari, maintindihan, kasi ang proseso namin ay from regional trial RTWPB ay pupunta po sa NWPC. Yun through appeal po. So, yun kung meron hong grave abuse of discretion on our part na meron kaming hindi sinunod sa guidelines ng minimum wage fixing. Ang mga hospital workers na ito nag-noise barrage sa UST. Paiimbestigahan raw ng kamanggagawa party list ang pakikialam ng Pasig RTC sa wage hike at pagsapaw sa poder ng wage board. Ang nakasulat sa RA 6727 at sa Labor Code, yung exclusive jurisdiction sa pagtatakda ng sahod nasa mga regional wage boards. So kung merong apela, yung halimbawa mga negosyante, dapat ang pupunta nila National Wages and Productivity Commission, hindi sa RTC. So pinangingibabawan, pinangihimasukan ng Pasig RTC Branch 152 kung ano yung nakasulat sa batas. This really merits a congressional inquiry. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kritikal matapos tagain ang isang babae at bata niyang pamangkin ng kanilang kapitbahay sa Marikina City. Ang mitya umano ng krimen, paghihiganti. At nakatutok si Gabriel Gonzalez. Pasado alas 8 ng gabi nitong Miyerkules, dinig ang mga sigawan at gulo ng mga residente sa Barangay Malanday, Marikina City. Makikita ang isang lalaking nakaputi na may hawak na itak. Nadapa siya at binato ng upuan ng isang residente na kanyang hinabol, bitbit pa rin ang itak. Bago nito ang lalaking may itak na nagana umano ng 10 taong gulang na batang lalaki at kanyang tiyahin. Matinding pinsala sa ulo ang tinamo ng bata, habang ang tiyahin ng bata sa ulo at daliri ang tama ng subukang salagi ng pag-atake ng sospek. Huwebes ng gabi, namataan ng mga tauhan ng barangay at ilang residente ang sospek sa Marikina River. Hinabol siya pero tumalon daw sa ilog. Tinambayan namin yung sa may tabi ng jogging lane, sa may creek. Nung makatunog na yung suspect na nandun kami at nakaabang na kami sa kanya, bigla siyang lumitaw. Pero may dala pa rin siyang itak. Bumalik siya ng ilog. Ayun, nagpaagos-agos siya hanggang makarating kami doon sa Kalumpang. Na-corner sa pampang ng ilog na sakop ng Barangay Tanyong ang lalaki. Dinala siya sa Marikina City Police Station para maproseso at bigyan ng paunang lunas matapos pagbabatuhin ng mga residente. Sabi ng sospek sa pulisya, nagawa niya ang pananaga bilang ganti sa pamilya na nagpakulong daw sa kanya dati. Inadmit naman po niya nung nakuha natin na talagang tinaga niya sila dahil yan ay lagi daw kasi siyang pinapakulong nitong ating dalawang biktima. Ayon naman sa pamilya ng mga biktima, wala po kaming reason kung bakit niya yung ginawa. Kasi unang-una po, yung family ko po sa Malanday, last year, pinasok niya po yung bahay with the CCTV camera na kinuha niya po yung cellphone ng pamangkin ko at napakulong po siya ng kapatid ko. Gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot ang sospek ayon sa pulisya. Involved po siya sa illegal na droga at sinasabi naman po niya na nakakagamit po siya. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang sospek
na nakakulong na sa Marikina City Police Custodial Facility. Mahaharap siya sa 2 counts ng frustrated murder. Tumutulong na rin ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa pagpapagamot ng mga biktima. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Pinakakasuhan ng plunder at graft ang mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para po sa kanyang solar projects na hindi naman umano napapakinabangan. Tinawag itong Ghost Electricity Project ng Office of the Ombudsman. Damay rin si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Nakatutok si Joseph Morong. Pinakakasuhan ng fact-finding team ng Ombudsman ng non-bailable o walang piyansang plunder at graft ang mag-inang sina Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ay kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para sa mga solar projects ng kumpanya ni Leviste na hindi naman umano napakinabangan. Lumabas kasi sa investigasyon ng fact-finding team ng Ombudsman na kumuha lamang ang kumpanya ni Leviste ng mga eksklusibong prangkisa para sa solar project pero ibinenta lang ang mga ito. Ghost Electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente, binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Nakuryente lang tayo, ika nga. Sabit ng kanyang inang si Legarda dahil nakuha ni Leviste ang prangkisa noong 2019 kung kailan chairman ng Senate Finance Committee ang senadora. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Hindi naman makukuha ng 21-year-old kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Pinakakasuhan din ng plunder at graft si dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi na nakaupo sa pwesto ng mabigyan ng prangkisa si Leviste. Idadaan pa ng Ombudsman sa preliminary investigation sina Senador Loren Legarda, anak niyang si Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi para malaman kung may sapat na ebidensya para kasuhan sila sa korte. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Legarda, Leviste at Cusi. Pero dati nang sinabi ni Leviste na walang basihan ang mga aligasyon. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, pumalag si Senadora Loren Legarda sa mga aligasyon kaugnay sa paggamit umano niya ng posisyon para bigyang prangkisa ang solar projects ng kumpanya ng anak na si Congressman Leandro Leviste. Sa isa pong pahayag, mga kapuso, sinabi ni Legarda na hindi makatarungang pagdugis sa kanyang pangalan at dangal ang naturang aligasyon. Sinabi ni Legarda na wala pang natatanggap ang kanyang opisina na anumang komunikasyon mula po sa Ombudsman kaugnay sa aligasyon na tinawag niyang walang basihan. Wala anyang nagamit na public funds dito. Naniniwala silang malilinis sa kanilang pangalang kapag lumabas na ang anyay buong katotohanan. Isa sa ilalim sa preliminary investigation si Construction Workers Solidarity Party List Representative Tirso Edwin Garjola para sa reklamong malversation of public funds dahil sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ang sabi ng Ombudsman, lumabas sa investigasyon na mahigit 879 million pesos mula sa Kabanang Bayan ang na-trace na napunta sa construction company ni Garjola. Mula ito sa 3 kontrata sa ilalim ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Tinitignan ng Ombudsman ang puntong conflict of interest dahil kongresista si Garjola, ngunit meron siyang construction company na nangongontrata sa gobyerno. Inirekomenda na ng Ombudsman sa Department of Justice na maglabas ng Hold Departure Order o HDO laban kay Garjola. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Garjola. P-Pop Kings SB19 gave it their all sa Lollapalooza 2026. Ang SB19 ang kauna-unahang homegrown Filipino group na nag-perform sa Lollapalooza, na isa sa biggest and most prestigious festivals in the world. Mula sa Grant Park sa Chicago, naka-live simulcast ang performance ng grupo para mapanood ng fans in the Philippines. At kahit madaling araw, mataas ang energy at damang-dama ang excitement ng 18 habang pinapanood ang performance ng SB19 sa Rizal Park Auditorium sa Manila.
Kabilang sa mga nakiparty ang 102 years old na si Lola Julita Odron from Cavite. Buti na lang nagpa-watch party ang Department of Tourism. Thank you so much. Si Justin po ang kanyang bias. Yung poging-pogi siya kay Justin. Galing naman sa Qatar ang 46-year-old solid fan na si Alain na lilipad pa Japan sa August 15 para suportahan ang concert ng grupo. Just to witness this moment, parang kasama na rin kami. Ang 23 years old naman na si Shang, 5 p.m. kahapon nang pumila sa entrance ng Rizal Park. Ayon sa Department of Tourism, umabot sa 2,000 fans ang nag-register sa kanila para manood ng live simulcast. Matatandaang itinalagan ng DOT ang SB19 bilang ambassadors ng tourism sector. Bukod sa Rizal Park, nagkaroon din ng live simulcast sa performance ng SB19 sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa Tagbilaran City, Bohol, napakanta't napasayaw din ang mga 18s sa Restream Watch Party sa isang mall. Bukod sa pasabog na performance ng SB19, Josh had the honor to represent the Philippines sa iba namang stage. Si Josh ang ceremonial first pitch sa Chicago White Sox versus New York Yankees game at ginawa niya yan habang nagpe-play sa background ang hit song nilang Gento. Iwinelcome pa ng Chicago White Sox si Josh sa Rate Field sa kanilang post. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening! Mga kapuso, may namataang mga ipo-ipo sa bahagi ng Laguna de Bay kahapon. Ayon po sa Pag-asa, nabubuo ang ganyan kung may matinding thunderstorm at nag-iiba-iba ang direksyon ng hangin. Nagsasalubong kasi ang mainit at malamig na hangin hanggang bumilis ito at magpaikot-ikot na parang tubo kung saan nabubuo ang malaimbudong ulap na binubuo ng umiikot na water droplets. Bukod sa ipo-ipo ay may mga baha at landslide naman sa ibang panig ng bansa. At yan po ang tinutukan ni Jonathan Andal. Mula sa malayo, kita sa bahaging ito ng Pilila Rizal ang isang ipo-ipo na nabuo sa Laguna de Bay. Sa taas dito ang maitim at makapal na ulap. Halos kalapit lang niya ng isa pang tila ipo-ipo rin na namumuo pa lang. At may isa pang animoy gumuguhit sa himpapawid. Tanaw yan sa mga kuhang ito ng ilan pang motorista. Kinabahan man ng marami sa kanila, walang nasaktan dahil sa ipo-ipo ayon sa Pililla Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Sa Matnog, Sorsogon naman, nagkalat ang mga gumuhong bato at iba pang debris sa bahaging ito ng Barangay Tabunan. Posibleng dahil yan sa magdamagang ulan ayon sa kanilang MDRRMO. Sa Mandaue, Cebu naman, mistulang ilog ang baha sa kalsada na sinuong ng isang bus. Pinasok ang bus ng tubig kaya kanya-kanyang diskarte ang ilang sakay na pasahero para hindi mabasa. Ginoo ko. Halos lamunin naman ng rumaragas ang ilog ang dump truck na ito sa Paquibato District sa Davao City. Ayon sa nakasaksi, nagtangkang tumawid ang truck para magkarga ng buhangin. Pero biglang tumaas ang tubig kasunod ng malakas na ulan. Ligtas naman ang driver na nakalabas sa truck. Inabot ng halos magdamag bago natanggal ang truck. Sa barangay Tagakpan sa Davao City pa rin, nadaganan ng puno ang isang bahay. Kasunod yan ng pagguho ng lupa matapos ang malakas na ulan. Dahil itinuturing na ng mga otoridad na landslide prone area, posibleng hindi napayagan tumira roon ang hindi bababa sa 5 pamilya. Ang ginawa namin ngayon, naglagay muna kami ng road sign na barrier para lang at least merong safety devices na nakalagay dito sa ating kining soil collapse natin na nahulog. Vertical slopes ang baha. Sa South Cotabato, natabunan ng matinding baha ang ilang daan sa bayan ng Norala. Stranded ang ilang residente gaya ng mga estudyanteng ito. Nalubog din sa baha ang ilang kalsada sa Suralia. Inilikas ang nasa 50 pamilya matapos pasukin ng tubig ang kanilang bahay. Ayon sa Pag-asa, trough ng low pressure area, easterlies at localized thunderstorms ang nakakaapekto sa iba't ibang panig ng bansa. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, maging handa sa posibleng pag-ulan ngayong weekend lalo't may low pressure area ulit na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Huli itong namataan 965 kilometers. Silangan ng southeastern Luzon. Mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Pero paglilinaw ng Pag-asa, posibleng magbago pa yan at maaaring tumaas pa sa mga susunod pang araw kaya patuloy na tumutok sa updates. Ramdam na ang epekto ng trough o yung extension ng LPA sa ilang bahagi ng bansa, kasabay ng tsansa ng mga localized thunderstorm. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may kalat-kalat na ulan pa lamang sa ilang bahagi ng Visayas at Caraga. Pagsapit ng hapon, halos buong bansa na ang posibleng ulanin. Kabilang ang Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati sa mas malaking bahagi ng Visayas at ilang lugar sa Mindanao. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa linggo ng umaga, bababa ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa. Pero posibleng may mga pag-ulan na naman bandang tanghali at hapon. Sa Metro Manila, posibleng maulit ang mga pag-ulan gaya ng naranasan po kanina dahil sa localized thunderstorms. Ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang hinaing nito sa International Criminal Court o ICC sa gitna ng patuloy ng pagkakakulong ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hirap na anyang maglakad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Ang aligasyon niya ni Vice President Sara Duterte laban sa ICC ayaw na raw patulan ng International Criminal Court. Pero giit nito, tumutupad ito sa tungkulin ng independently o walang impluensya mula sa ibang grupo alinsunod sa Rome Statute. Sa panayam ng kanyang mga taga-suporta ngayon, ipinaliwanag ng BC ang sama ng loob sa hindi pagpapalaya ng ICC sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crime against humanity kaugnay ng drug war. Pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old dyan. Hirap sa paglalakad. Nasa The Hague pa rin ang bise na nagbahagi ng kondisyon ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa detention facility ng ICC. It's a concern because diabetic si PRD. So as much as possible, ayaw natin na masugatan. Kahapon ay pinuna rin ng BC ang umano'y sadyang putol at mapanglinglang anyang video ng kanyang naunang speech na ipinost ng social media account ng isang tabloid. Kaugnay yan ang pahayag ng BC na kung gaano kadaling kumuha ng gunman sa Pilipinas bilang pagbibigay halimbawa saan ay malalang gun violence sa bansa. Kaya raw posibleng hindi drug war ang ikinamatay ng mga binansagang AJK victims. Kung ganyan kung hanggang dyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Sa parehong panayam ang binanggit din ng BC kung anong gagawin niya sakaling makonvict sa impeachment trial. Kung ako ay matanggal sa opisina, ako ay magtatrabaho pa rin para sa Pilipinas. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Tukoy na ng Philippine National Police ang umunoy mastermind sa pagpaslang sa vlogger na si Mima Alicia o Alicia Lipata. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., magpartner na negosyante ang itinuturong utak sa krimen. 8 milyong pisong utang at alitan umano ang posibleng motibo base po sa investigasyon. Hindi dinetalye ni Nartates kung hawak na nila ang mga itinuturong mastermind. Pero nasa korte na anya ang kaso. Patuloy ang pagkalap ng PNP ng ebidensya para mabuo ang totoong nangyari at matiyak ang pananagutan ng mga sangkot. Dahil isang self-made person, relatable at inspirational sa mga next kitty contender ng The Voice Kids Philippines, ang bago nilang journey host. No other than Gabby Garcia, na nagsimulang sumabak sa mga auditions at age 4. Yan ang chika ni Athena Imperial. Gabby Garcia will complete the journey. Siya ang bagong makakasama ng next batch of kids na sasabak sa new season ng The Voice Kids. Mula sa hosting stint sa Pinoy Big Brother at national pageants, ipapakita naman ngayon ni Gabby ang skills niya as journey host. I've always wanted to be part of The Voice. Tsaka, iba kasi yung journey host ano siya talaga, you really have to connect with the
contestant. Iba yung feeling na nakakausap mo sila firsthand, malalaman mo yung storya nila, malalaman mo yung mga pangarap nila, kung ano ba talaga yung rason nila ba't sila sumali sa The Voice Kids. Looking forward din daw si Gabby na makasama uli sa isang show ang The Voice Kids PH host na si Dingdong Dantes. Well, it's the first time na I'm joining Kuya Dingdong sa hosting stint, but I've also worked with him sa Encantadia noong 2016. In some way, medyo na kami ni Kuya Dong, chika na kami ni Kuya Dong, and it's so fun to work with him also. Nakikita raw ni Gabby ang sarili sa young contestants. Kwento ni Gabby, nagsimula raw siyang mag-audition when she was 4 years old. Kaya naman marami siyang experience na ibabahagi sa kiddie contenders tungkol sa winning, rejections, perseverance, at iba pang mga matututunan as they reach their dreams. So it's really more personal na dinadamayan ko sila na alam mo, maybe one day you'll get there kasi ako nga, dati ang dami kong rejections. Pero eventually, I was able to reach my dream. So maybe it's the timing lang talaga. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Ipapatawag ng National Bureau of Investigation o NBI sina Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Kaugnay ng isang plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon po yan sa isang babaeng nasagip ng NBI sa pambubugaw sa isang hotel at eksklusibong nakapanayam ng GMA News. Nakatutok si John Consulta. Si dating Congressman Jing Paras, si Congressman Leandro Leviste at yung pag nagkaroon na kami ng identity doon sa mga abogado, ipapatawag namin. Ipatawag na sila baka sa Miyerkules o sa Huwebes. Ipapasubpina ng National Bureau of Investigation o NBI si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras kaugnay ng natuklasan nilang plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod yan ng pahayag sa kanila ni alias Jen, isa sa 5 babaeng inabutan ng NBI raiding team sa operasyon kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Leviste. 5 billion yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Sabi ni Matibag, may mga hawak silang ebidensya, kabilang ang cellphone ng umano'y bugaw na kausap raw ni Paras. Nakita na namin yung Viber exchange message nila ni Kong Jing Paras, pinakita na sa amin, na-save na screenshot, na-picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messages si Kong Jing Paras. Ayon kay Director Matibag, sa kanilang tingin, may iba pang mas malalim na pakay ang naturang plano. Ang operation talaga, human trafficking, lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization. Kung lumalabas sa pag-alam, hindi lang si ES ang target dito, parang it's one of the many plano nila gustong gamitin tong grupo na to para mag-ano ng character assassination. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay alias Jen, hindi niya tunay na pangalan, kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimit na mga tao sa QC. Pero bago sila humarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin maggawa ng kwento dun sa tao. And sabi niya, much better exage the story kasi the more nang convincing ang is 500,000. 500,000 ang bayad? Ang bayad. Idinitalye ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Nakalaunay tinukoy niya bilang ang dating senador at ngayong Executive Secretary Ralph Recto. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is binubuk nila kayo, binubuk ka ni senator, tapos magsisex kayo, tapos magtitake kayo ng drugs which is cocaine. And exage the story, make it realistic kasi 500,000. Umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kausap niya daw is si Leviste. Leviste? Sinong Leviste? Congressman. Leviste. Tapos ang sisiraan daw namin is si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Leviste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang 3 lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras.
Pumunta na kami dun sa event, kinita na po namin si Congressman Paras. Chinito, may timbuhok, pero mukha na siya matanda. Ito ba siya? Yes sir, siya po. 100%. Bakit mo nasabing siya? Nung upuan ko sir, tapos nung upuan niya, halos magkatapat lang. Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. Tinuturuan daw sila kung anong sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagsasuggest siya na dapat, what if kaya ganito yung sabihin? Lagi niyang inaano yung about sa pera. Na siguro pwede natin gawin is para magamit natin sa kanya is yun, ginagamit niya yung pera ng bayan. Parang gano'n, tapos addict pa. Sabi niya na pumanig daw kami sa maayos na tao, which is si Libiste. Tulungan daw namin si Libiste, tapos the same time yung taong bayan. Na ano din ako curious, di ba sir, ang kailangan niyo lang naman is yung statement namin, gano'n. Doon ko na nalaman sir na hindi pala, kakailanganin nila kami kasi may balak silang padalhin sa sa piskal. Pakiramdam ko nakuhanan kami ng video. Yun yung worried ko. Nagkaroon ng second meeting nitong July 26 pero di na raw nagpakita si alias Jen matapos magbago ang kanyang isip. Yung video yun puro kasi nangaling hindi po yung tunay. Pinagsisiyan niya? Opo. Sa pahayag sa media, sinabi ni Libiste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi ng impormante ng NBI. Mas mabuti raw si Recto ang tanungin kung kilala niya ang mga ito. Sa isang Facebook post, sinabi niyang ilang buwan na niyang hindi binabanggit ang pangalan ng isang Batman. May nagpayo raw kasi sa kanya na hindi na ito kailangan siraan dahil sira naman na anya ito. Pero sabi niya, huwag sanang masamain na may nagpapadala kay Libiste ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Sa isang text message naman sa GMA News ng isa pang tinukoy ni alias Jen na si dating Congressman Jing Paras, sinabing hindi totoo ang mga binibintang na aligasyon at sasagutin daw nila ang mga ito sa tamang panahon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto na ang NBI na ang bahala mag-imbestiga sa naturang mga aligasyon. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Double celebration para kay Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa ang pagkilala sa kanya bilang isa sa mga highest taxpayers, kasabay ng kanyang kaarawan. Kasama din dyan si Asia's multimedia star Alden Richards. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Kinilala ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang naging kontribusyon ni Alden Richards at Barbie Fortesa sa paggamit ng kanilang mga plataforma sa paghikayat sa mga mamamayan sa pagbayad ng tamang buwis. Si Alden, isa sa mga highest taxpayer para sa taong 2025. Pero naniniwala si Alden na hindi lang sa pagbabayad ng tamang buwis nagtatapos ang ikabubuti ng ating bayan. Hinimok niya rin ang mga namamahala sa atin na gawin ang kanilang responsibilidad para sa bawat Pilipino. We're all here for the betterment of the country na may ahon sa kahirapan ng mga nakakarami nating mga kababayang nangangailangan, and at the same time, we're very honored to have this platform to set reminders as well, hindi lang sa mga mamamayan, hindi lang sa taxpayers, kundi maging sa mga kawani din ng gobyerno na tulungan natin ang isa't isa para maiahon natin ang Pilipinas sa kung nasan man siya ngayon. Para naman kay Barbie, mahalaga ang pagbabayad ng tamang buwis, lalo pat dito nanggagaling ang kakailanganin ng marami nating kababayan. Yes, I understand that this is both an honor and a responsibility, and na maraming LGUs and mga programa na kumukuha talaga ng funds from our national tax. So healthcare, educational programs, public welfare, ganyan. So ang isang mamamayan, maliit na contribution pero malaki ang magagawang pagbabago para sa ating mga kababayan. Birthday ngayon ni Barbie at para sa kanya, the simpler, the better ang selebrasyon. Basta't magkakasama silang mag-anak, kumpleto na raw siya. Ang birthday wish ko po ay sana ay marami-rami akong makain mamaya. Lalamon lalamon. May Augusto pa. Family dinner. Siyempre, ang request ng mga magulang ko ay seafood. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
Pinag-aaralan ng mister ni Vice President Sara Duterte ang pagdulog sa Korte Suprema at Court of Tax Appeals. Kaugnay po yan ng financial records nila na hawak na ngayon ng Senado at maaring gamitin sa impeachment trial ng bise. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong hawak na ng impeachment court ang mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko. Pinag-aaralan ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio na dumulog sa Korte Suprema at sa Court of Tax Appeals. Ayon sa abogado ni Carpio, paraan ito para maprotektahan ang karapatan ni Carpio na isang pribadong individual. Hindi rin kasi nga impeachable officer si Attorney Mans. So paano ba yun kami magre-respond in the impeachment court tapos i-divulge na yung documents niya lahat doon? Kaya it has a lot of constitutional questions na dapat ma-address talaga ng proper venue eventually. Paliwanag niya, ano man ang susunod na hakbang ng mister ng bise, hindi ito para pigilan ang trabaho ng impeachment court. Hindi raw kasi kasali si Carpio sa kaso sa impeachment court. Nirin-review pa rin po namin kasi gusto din namin mabalance or mapakita sa tao na hindi naman kami magfa-file lang for the sake of, let's say, stopping the impeachment. Hindi po ganun yung goal. Yung sa amin lang talaga, gusto namin masunod yung rule of law kasi of course, meron naman pong constitutional rights din si Attorney Mans. Matatanda ang nagpalabas ng letter of authority ang BIR para magsagawa ng tax assessment sa mag-asawa. Kung magagamit daw ito sa impeachment, mahuhusgahan agad ang kanyang kliyente. Yung LOA po, hindi naman yan finding na may mali ka ng ginawa. That is actually very preliminary pa lang yan in a tax issue. So, ibig sabihin ng LOA, letter of authority, may authority lang yung BIR para i-review, i-clarify yung mga certain matters. For discussion purposes lang po, sabihin natin lumabas later on sa investigation ng BIR, may tax deficiency. So pag ganun, may tax liability lang na kailangan bayaran. It does not necessarily mean na meron ka ring ill-gotten or unexplained wealth. Nauna nang sinabi ng impeachment court na hindi otomatikong magiging ebidensya ang mga record na ito. Nagsasagawa raw gayon ng metikulosong inventaryo ang clerk of court para matiyak na kumpleto ang sinumiting financial at corporate records. Dahil may mga bangkong humingi ng dagdag na panahon, nagpapatuloy daw ang koordinasyon nito sa mga bangko. Ire-release daw nila ang mga dokumento sa mga partido kapag kompleto ng inventory process. Kaugnay naman sa AMLAC documents, magre-release lang daw ito matapos ang pribadong review ng presiding officer. Hindi raw mamadaliin ng korte ang chain of custody ng mga dokumento dahil mas mahalaga ang security at accuracy. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, inaasahang tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o yung LPG sa gitna ng tensyon sa Middle East. Apektado rin ang posibleng rollback sa produktong petrolyo kaya baka maunsyami ito. Ayon po yan sa Department of Energy. Nakatutok si Mariz Umali. Ito na marahil ang the great equalizer sa kusina. Mapabahay man, karinderya, o kahit mga restaurant gumagamit ng LPG. Kaya nababahala ang resto bar owner na si Jess sa anunsyang price hike ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA. Wala pang pinal na kwenta ang Department of Energy, pero sa tansya ng LPGMA, aabot ang dagdag presyo sa 2 pesos and 50 centavos kada kilogram o 27 pesos and 50 centavos kada 11 kilogram na tangke. Kailangan ko pong masustain yung business ko, ma'am, na ipapasa sa consumer Ayon sa LPGMA, nagmahal ang presyo sa pandaigdigang merkado dahil sa tensyon sa Middle East. Nakalipas na mga araw, biglang nagkaroon ulit ng conflict ang Middle East between the United States, Saudi Arabia at saka against Iran. So yan ang nag-trigger ng price increase ng LPG. Mahirap na raw asahan ang pagbaba ng presyo ng LPG sa mga susunod na buwan. Dahil bukod sa geopolitical tension, papasok na rin ang panahon ng winter stockpiling kung saan nag-iimbak na ng petroleum products ang mga bansang may taglamig para matugunan ang mas mataas na pangangailangan sa enerhiya. Payo ng LPGMA sa publiko, pag magluluto, pag sabay-sabay na nila yung mga ingredients nakahanda na dapat,
Pagka ginawa nila yan, they will be saving mga around 20% of their consumption. Kung tutuusin ay may saglit na paghupa ng tensyon kamakailan, pero pumutok na naman ang tensyon. Ayon sa Iran, inatake nito ang isang US base sa Kuwait bilang ganti sa pag-atake ng Amerika sa Iran kahapon. Kaya ang posibleng 80 centavo rollback sa presyo ng diesel at gasolina na batay pa lang sa 4-day trading ayon sa Department of Energy o DOE, posible pang maunsyami. Medyo alanganin talaga dahil baka ang impact nung nangyari kahapon ay ngayong araw. So, ganun ho talaga ka-volatile. Marami hong aspeto ng speculation rather than sa supply-demand balance. Bukas magkakaroon ng final computation. Paniniguro lang ng DOE, sa ngayon wala tayong problema sa supply. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Walang takas ang babaeng doctor assistant matapos pong mabisto ang modus nitong panloloko sa kanyang amo. Ang babae kasi, gumawa pa ng dummy account para mapaibig ang doktora at hinga ng pera. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagdating sa target area sa Santa Maria, Bulacan, pinasok ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division ang bahay ng kanilang pakay. NBI po kami, ma'am. NBI kami, ma'am. Nang iparing ng mga ahente ang cellphone ng kanilang pakay, tumunog ang cellphone ng kanilang kaharap na babaeng subject. Kaninong phone to? Sa akin po. Sa'yo to. Bakit may wifi? Ano mo to? Ay, naka-ano lang po dyan sa phone ko po. Sa'yo to pero naka-ano sa phone mo? Bakit? Ano to? Ano mo to? Bakit siya nag-reading sa'yo? Si doktora po yan. Dito na inaresto ng NBI ang kanilang target na assistant ng nagreklamong doktora. Ayon sa NBI, alam daw nitong nalulungkot at broken-hearted ang doktora kaya sa pamamagitan ng faking social media account, nagpanggap siyang ibang tao hanggang sa mapaibig ang kanyang boss. Ayon sa NBI, halos 1 taon daw tumagal ang panghihingi ng pera ng sekretarya sa kanyang boss na doktora hanggang sa isang araw na bisto ang modus. Yung picture nung nandun sa dummy account na yun ay pinakita niya sa isang kaibigan. Nagkataon naman nakakilala nitong kaibigan niya yung lalaki na nasa picture. So ang ginawa nila, tinawagan nila itong naturang lalaki at doon niya na napatunayan na peke yung dummy account na allegedly boyfriend niya. Tinangkapang itanggi ng suspect sa umpisa ang umano'y krimen pero ng personal na iharap ng NBI H-Trad sa suspect ang lalaking ginagamit bilang profile pic, di na ito nakatanggi. Totoo po, aminin ko po, ginamit ko lang po yung identity po niya. Bakit? Kasi po, nung time po na yun, si doktora po, sobrang depressed po siya doon. Kinasuhan natin siya ng estapa at saka identity theft dahil sa paggamit niya nung pagkatao nitong isang complainant. Nag-file din ng complaint yung taong ginamit niya ang persona. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Aabot sa 7.2 trillion pesos ang hihinging national budget ng Malacanang sa Kongreso sa 2027. Bibigyan ng prioridad sa budget ang foreign-assisted projects at flagship projects ng administrasyon pero tanging mga proyektong dumaan sa review at kayang ipatupad ang popondohan ayon sa Department of Budget and Management. Nakatutok si Maki Pulido. 7.2 trillion pesos ang 2027 National Expenditure Program o panukalang national budget na isusumite ng Malacanang sa Kongreso bago mag-August 14. Mas mataas ito ng higit 400 billion pesos kumpara sa 2026 national budget. Sa National Budget Memorandum 158, sinabi ng Department of Budget and Management na sa paghahanda ng panukalang budget, naging hamon ang narrow fiscal space o pondong maaaring gamitin ng pamahalaan. Tumaas daw kasi ang national allotment share para sa mga lokal na pamahalaan at interest payments ng mga utang ng bansa. Malaki rin daw ang popondohang mandatory expenditure tulad ng pagtaas ng sweldo ng military and uniformed personnel. Sa 2027 budget, bibigyan daw ng prioridad ang infrastructure projects, counterpart para sa foreign assisted projects at pagtatapos ng mga government flagship project.
Para maihatid ang mga proyekto at serbisyo, tiniyak daw ng DBM na tanging mga proyektong dumaan sa review at kayang ipatupad ng mga ahensya ng gobyerno ang popondohan. Lumabas noon sa investigasyon ng flood control scam kung paano isiningit sa National Expenditure Program ang pondo para sa iba't ibang proyektong naging ghost project o kaya'y di tapos pero deklaradong 100% completed. Giit ni Budget Secretary Kim De Leon, sa 2027 National Budget, binusisi lahat ng mga proyekto dahil isa itong paraan para maiwasang makurakot ang pondo ng bayan. We at the Department of Budget and Management believes that the strongest safeguard against corruption is not merely detection but prevention. That is why our reforms begin long before a single peso is released. They begin while the budget is still being prepared. As we crafted the fiscal year 2027 national budget, we subjected agency proposals to one of the most rigorous reviews in recent years. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga testigong kinuha ng Ombudsman para sa investigasyon laban sa kanya. Ani Romualdez, pantay na hustisya ang hinihingi niya pero gumagamit anya ang Ombudsman ng mga testigong nahaharap sa mga reklamong cyber libel at perjury para ituro siya at siya lamang. Hindi pinangalanan ni Romualdez ang mga testigong tinutukoy niya. Inirekomenda ng Ombudsman na kasuhan ang dating speaker ng plunder, graft, money laundering at direct at indirect bribery kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, totoong may issue ng kredibilidad sa joint affidavit ng mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico. Pero nang isumite ang kanilang individual na salaysay, lumabas na malinaw at consistent ang mga detalye kaugnay sa pag-deliver ng paghahatid ng pera kay Romualdez at Co. May nakalap na rin daw na independent na ebidensya para pagtibayin ang mga salaysay. Ipinagpapasalamat naman ni dating Senador Bong Revilla ang pansamantalang paglaya. Sabi pa niya sa isang post online, "Thank you Lord." Ayon naman sa kanyang abogado, simula pa lamang ay nagtiwala na si Revilla sa judicial system. Ang pagpayag ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa si Revilla, patunay umano na mahina ang ebidensya laban sa dating senador. Masaya rin anya si Revilla lalo't makakasama na rin niya ang kanyang pamilya matapos ang 6 na buwan. Dinipensahan ng China ang paglalayag ng guided missile destroyer sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa nakalap na video noong June 16 ng maliit na autonomous sea vessel ng US-based company na SeaSats, makikita ang isang Chinese guided missile destroyer na naglalayag sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Chinese Foreign Minister Mao Ning, laging nagsasagawa ng aktibidad ang militar ng China sa naturang lugar, ayon sa international law at practice. Sinabi rin niyang hindi dapat lapitan ang mga naturang barko ng China para hindi magkaroon ng aksidente sa dagat o sa himpapawid. Paghahanda sa transition mula analog papuntang digital television ang tinalakay sa Philippine Digital TV Summit na nagsimula ngayong araw sa Cebu. Dito po nagtipon-tipon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga stakeholders sa industriya ng broadcasting. Lumahok ang GMA Network na patuloy ang paghahanda sa gagawing transition. Kung hindi kasi mababago ang plano, ay titigil na ang paggamit ng analog signal sa TV sa Mega Manila simula sa November 22, 2026. Ibig sabihin, digital signal na lang ang iiral na mas malinaw kesa sa analog. Wala pang itinakdang petsa na pag-shift sa digital para sa ibang lugar sa bansa. Sa summit kanina ay binigyang diin ang emergency warning broadcast system na required na sa digital TV para magamit sa pagpapakalat ng mahalagang impormasyon sa panahon ng kalamidad at ibang emergency. Sa booth po ng Kapuso Network sa summit, ipinakitang naka-off man o naka-on ang TV ay lalabas ang warnings at alarm signal pag may emergency. Basta't nakasaksak ito at operational ang digital TV box tulad ng GMA Affordabox. Buhos ang emosyon sa pamamaalam ng character ni Shuvi Etrata na si Tonette sa The Master Cutter. Pero ano kaya ang pinakamamimiss ni Shuvi sa serye? Ichichika yan ni Aubrey Carampel.
Huwag mong hayaang maging malungkot ka ng matagal. Kasi sayang sa panahon yun. Nag-aabang ang mundo sa'yo. Tsaka, gusto ko lang malaman mo na ikaw ang favorite person ko. At sobrang proud ako sa'yo. Love na love kita eh. Ito ang emosyonal na pamamaalam ni Tonette sa kanyang manong Emerson. Ang eksenang yan sa The Master Cutter kagabi ni na Shuvi Entrata at Ketchup Eusebio. Nagpaiyak sa mga manonood ng GMA Prime series. Hindi na kinaya ni Tonette. Masyadong maraming dugo yung nawala sa katawan niya. Marami ring nadala at nakiiyak sa breakdown scene ni Emerson. Manang naman, ito, kausap ko si Tonette ngayon lang. Ayun o. Nang kumpirmahin sa kanya ni Manang Sita na patay na si Tonette. Bakit hindi siya pwedeng pumatay? Kapatid ka! Yung kapatid ka! Sa pinakahuling episode, pinatunayan ni Tonette na hanggang sa huling hininga, ipaglalaban niya ang mga taong mahal niya. Patay na? Naging target siya ng mag-asawang Red at Martina Regalia matapos niyang malaman na hindi tunay na anak ni na Atoy at Audrey si Janine. Ate Tonette? Nakakalungkot pero pinaglaban niya. Pinaglaban. Sana ang nakita ng mga fans dito or ng mga viewers natin kung how far can she go for love. Yung parang sobrang kaya niyang magsakripisyo para sa mga taong mahal niya. And ganun siya klaseng magmahal. Kaya niyang isakripisyo yung sarili niya. Hindi lang si Shuvi ang nalungkot sa pagtatapos ng kwento ng kanyang karakter. Bumaha rin daw ang luha maging ng viewers and netizens na mamimiss daw ang bubbly personality ni Tonette. Pasensya na po kung kailangan pong matapos ng journey ni Tonette Mendoza. Nagpaalam siya ng may paninindigan at may pinaglalaban. Maikli man daw ang kanyang naging pagganap bilang si Tonette, labis naman daw itong nagmarka kay Shuvi. Tonette made me feel so comfortable, like acting-wise. Although may acting, pero ako lang din yun eh. Sa Instagram, nag-post din ng behind-the-scenes si Shuvi mula sa kanyang mga huling araw ng taping. Kalakip ang pagpapaalam at pasasalamat sa cast at sa buong produksyon. Namimiss na nga raw niya ang co-stars at hanggang sa huli, may kwelang hirit si Shuvi. Lahat-lahat ng bumubuo ng The Master Cutter, namimiss ko sila araw-araw. Parang nasa GC pa rin ako nila na magkasama sila ngayon. So abangan nyo, magmumulto ako dyan sa inyo. Charing. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Ang kulit! And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky Emil. Happy weekend, Iya. Salamat sa iyo, At Iya. bukas, August na. Birthday month ni Tita. Ready na kami sa blowout nyo. Makakahigit na naman kami na mainit Diba, sa Iya? sabaw nito. Wala akong sinabi. Yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiang. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA. Walang News. kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Natuto kami, 24 oras.